guys! Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat from out there, from me, from Mami Yang, Ria Palmarogas, and wanted to share something to you about nabasa ko kanina sa Biblia, sa Colosas, o sa Colossians, sa mga taga-Colosas, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. So guys, basahin natin kung ano man ito para sa atin to mga tunay na Kristiyano o mga anak ng Diyos. So sabi rito, ang kalikasan at gawain ni Kristo. Si Pablo ay naglingkod sa iglesia, ganap na pamumuhay kay Kristo. Ang bagong buhay kay Kristo, ang dati at ang bagong buhay. So guys, come on, basahin natin. Tingnan natin kung anong chunks of wisdom naman nakapaloob dito sa Word of God na ito. So sabi rito, sa Colossians chapter 2, verse 15, si Kristo at si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Hallelujah! Totoo, tunay nga. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at iniibig niya ang sandaigdigan na makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak, ang Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng pagkamatay nito ng ating Panginoon. Sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Hallelujah! Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayo mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayo manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asa dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo, sabi ni Pablo rito, ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. So guys, nakaka-relate ako. So ganito rin ang ministeryo ko sa pagiging Kristiyano ko guys, tulad ng kay Pablo. So si Pablo noon ay naglingkod sa iglesia according to verse 24. Nagagalak ako, sabi ni Pablo, sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. So nakaka-relate ako guys. Ganito ang dinadanas kong hirap. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nailihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Ito ang hiwaga guys, tingnan nyo. Sumainyo si Kristo, at dahil dito ay nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian, iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo ang pagsasalita sa inyo ng mabuting balita ayon sa Biblia, galing sa langit, sa Diyos. Ibig kong malaman, ganun din si Pablo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki, sabi ni Pablo, ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din sa mga taga-Laodicea sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Hallelujah! Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkakaunawaang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo maligaw o mailigaw ni numan sa pamamagitan ng nakararuhuyong pangungusap gaano mang kaganda,
Bagamat wala ako riyan, hindi naman kayo mawawaglit sa aking alaala, at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Hallelujah! Ano ba ang ganap na pamumuhay kay Kristo? Sabi ni Pablo according to chapter 2 verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanyang inyong buhay. Paano yun guys? Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Tulad ng tinuturo ko ngayon sa inyo. At lagi magpasalamat sa Diyos. Hallelujah! Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi lang na matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, sabi niya sa mga Israelita, kundi sa pagwawaksi na masasamang hilig ng laman. Hallelujah! Yun ang ibig sabihin ng pagtutuli sa kanila. Hindi lang yung basta pagtutuli na bilang akuing maging Hudyo. Ito'y mas pagwawaksi o pag-aalis sa masasamang hilig ng laman. Nang kayo'y babautismuhan na ilibing kayong kasama ni Kristo, katulad ng naranasan ko guys na bautismo, at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayo mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito na ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Hallelujah! Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinamamarali nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga panghitain, ngunit ang totoo nagyayabang lamang sila. Hindi sila napasasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan na nagkakaugpong-ugpong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pagunlad na ninanais ng Diyos. Hallelujah! Ano ang bagong buhay kay Kristo according to chapter 2 verse 20? Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong nagahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipo niyon? Ang mga ito ay utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nila pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Ngunit ito ay hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. So, mali pa rin ang ginagawa ng mga ganitong tao, guys. Tayo ngayon according to chapter 3, verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Simula nung tayo ay maging anak ng Diyos na. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Hallelujah! So, ang dati at bagong buhay, ano ba ito? According to verse 5, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. Ano yun? Ano yun? Mga pangangalunya, pagpato sa hindi asawa, kahalayan, kabastusan, mahalay na simbuyo ng damdamin,
mga pagnanasa, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na yung pag-aari ng iba ay gusto mong mapasa iyo. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopoot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una ng pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayo, nakasakasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng ito, ang galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw, ang malaswang pananalita. Huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at nagbihis ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang hindi tuli, ang dayuhan at ang mababangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, ang lahat at siya'y suma sa lahat. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, tayo mga anak ng Diyos, at minamahal niya. Hallelujah, totoo yun guys, nararamdaman ko yun, nararanasan ko. Kaya dapat kayo maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Hallelujah! At paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat ito ang dahilan. Kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay tanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin nyo, maging sa salita o gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Hallelujah! So sabi niya sa mga babae, according to chapter 3 verse 18, 19, 20, 21, 22 to chapter 4, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. Hallelujah, tama. May nakakakita man o wala, gumawa kayo, hindi para kalugdan ng tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Tama. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak. Hallelujah. Sapagkat si Kristo ang Panginoong ipinaglilingkuran ninyo. Ang makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang itinatangi. Chapter 4, mga Panginoon, maging mabuti kayo at makatarungan sa inyong mga alipin. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon din sa langit. Hallelujah, ang Diyos. So, ang mga tagubilin, huwag kayo magsasawa sa pananalangin, sabi ni Pablo. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhin ng pagkakabilanggo ni Pablo nung mga time na yon. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito, sabi ni Pablo, ng buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon, sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralan mabuti kung paano tutugunin ng bawat isa. So kung may nakikipagtalas-tasan sa atin, masasabi natin na may sasagot natin ng tanong nila dahil tayo'y babad sa Word of God. Pangwakas na pagbati.
Ako nga si Pablo, ang siyang sumulat ng pagbating ito, alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Sabi ni Pablo, siya'y nasa kulungan at nakatanikala nung panahon na yon. Nakatgapos siya. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah, sabi ni Pablo. So guys, nabasa na natin ang Kolosas o ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colossians. Sabi rito, ang sulat na ito ni Pablo ay para sa iglesia sa Colosas, isang bayan sa Asia Minor, sa silangan ng Efeso. Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesyang ito, subalit may pananagutan siya rito pagkat nagsugo siya ng mga manggagawa mula sa Efeso. Nalaman niya na may mga bulaang guro sa iglesia doon. Itinuturo ng mga ito na kailangan sumamba sa ilang espiritual na kapangyarihan para makilala ng isang tao ang Diyos at magkamit ng lubos na kaligtasan. Itinuturo pa nila na raw na dapat pailalalim sa mga tanging ritual gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ng mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang bagay. So sumulat nga si Pablo para salungatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na katuroang Kristiyano. Ito ang buod ng kanyang liham. Si Jesucristo lamang ang makapagbibigay ng lubos na kaligtasan. Hallelujah! Ang ibang paniniwala at mga tuntunin ay paglayo sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Ang tanging paraan ng kaligtasan ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Iniisa-isa niya ang kahulugan ng dakilang turong ito para sa mga mananampalataya. So, nabasa ko na sa inyo guys lahat ng itinuro ni Pablo, ang sulat ni Pablo sa mga sa Colossians. Kapansin-pasin dito, na si Tikiko, na siyang nagdala sa Colosas ng liham na ito ni Pablo, ay sinamahan ni Onesimo, ang aliping may kinalaman sa pagsulat ni Pablo kay Philemon. So guys, nabasa na natin ang lahat ng ito. So, may panalangin siya ng pasasalamat. So, hindi ko na nabasa guys. Sabi niya rito, iniligtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, ang Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng anak kasi, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Wala tayong guilt. Hindi na tayo nakakaramdam ng guiltiness. Okay, so tayo'y mga malilinis na sa kasalanan. Hallelujah. So wala na tayong tinatagong kasalanan. Guys, tama ba? Wala na ba tayong tinatagong kasalanan? O, i-search natin ang soul natin, search natin ang hearts natin, kung tayo ba'y malinis na sa harapan ng Diyos. So, makakalapit na tayo sa Diyos ng buong puso at buong laya. Malaya tayo makakalapit sa Amang nasa langit at maihahayag natin sa Kanya lahat ng kahilingan ng puso natin at lahat ng gusto natin. Maipapanalangin natin sa Kanya at sigurado, tutugunin niya ito! Hallelujah! Dahil tayo yung mga anak niya, tunay na anak niya. So, meron tayong kasiguruhan sa puso. Nararamdaman natin yon. So guys, puro kapayapaan ang mararamdaman natin dahil sa pagkakakilala natin at pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Hallelujah. So guys, napansin nyo, medyo paus ako ngayon. Medyo malat ako and hindi maayos yung pagsasalita ko, yung boses ko kasi inuubo ko ngayon. So, sa paliligo yata kasi it's bare months na, so October na, so malamig na ang panahon, so malamig ang tubig sa banyo. So, nalalamigan ako guys pag naliligo ako and pag nagpupuyat ako sa gabi, nararamdaman ko yung hirap, sa boses ko nakikita, sa lalamunan ko, siya yung naapektuhan ng lamig. So, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, so kayo pong humawak ng boses ko, ng lalamunan ko, Panginoong Diyos. And nilalapit ko po sa iyo ang lalamunan ko, ang bibig ko, para magpatuloy kong maihayag ang gustong ipahayag ng Holy Spirit through me sa mga taong nakikinig sa akin sa internet. Hallelujah. So guys, kumusta kayo ngayon? Thank you sa panonood ninyo. And so we're on Monday na. So ngayon ay October 16, so malapit na ang election day ng ating barangay officials. So ako, ngayon pa lang ako makakaboto and I pray to God na magiging matagumpay ito, successful ang pagboto ko, cause pipili ako ng tamang tao, na taong may takot sa Diyos at may pagmamalasakit sa kapwa niya tao para maihalal
sa darating na eleksyon sa halalan dito sa ating barangay. So guys, magpipray ako kay God kung sino ang dapat kong iboto, and wala pa ako idea kung sino ang mga mamumuno sa aming barangay, sa aming local town here, sa barangay San Esteban. And hindi ko pa kilala yung mga tao kasi hindi naman ako nalabas ng bahay. So, aalamin ko na lang sa day of election, pag sinamahan na ako ng kapatid ko, ng ate ko, and magpapatulong ako guys kasi nangangapa ako kasi hindi ko pa alam kung paano bumoto. So guys, thank you for this thing, oh God, at pakakaboto na po ako, nakapagparehistro na ako, and mararamdaman ko na ng isa akong tunay na Pinoy, isa akong Pilipino dahil marunong na akong bumoto. Hallelujah! This time! Sa panahong ito. And thank you God, isa na akong ganap na Pilipino. So, miyembro ako ng Pilipinas, ng country na ito, ng nasyong ito, ng Pilipinas. Dahil boboto na ako. Yun. Thank you, Lord. Salamat po. And guys, kumusta kayo? Kumusta naman kayo ngayon? Kumusta ang buhay-buhay natin? Ako masaya ako kagabi cause nakasama ko ang isang taong mahal ko. Yun, natutuwa ako. And nagawa ng paraan ng mga suliranin namin, ng mga problema namin sa buhay. And nagpapasalamat ako kay God. Patuloy siyang sumasa amin. And lagi niya kaming tinutulungan. Sabi ko sa inyo guys pag ama natin ng Diyos, walang imposible. Lahat may karampatang katugunan sa lahat ng problema natin. So may solusyon ng lahat. Okay? So, thank you, Father God, for everything. Binabalik ko sa iyo lahat ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoong Diyos, at pagsamba. Hallelujah. So, that's it, guys. This is all for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. See you next time for another chunk of wisdom from above, from inside from God. And patuloy ko kayong susuportahan ng mga magagandang at kamakabuluhang salita ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Okay guys, makakatulong sa atin sa ating pagkatao and sa pamumuhay natin every day while we are still here on earth. Okay? So, bye for now. See you next time. Bye guys.